Mainit na balita, 10,000 pisong fuel subsidy ang ibibigay ng pamahalaan sa kada unit ng bus sa bansa. Inanunsyo yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong umaga. We are now providing 10,000 subsidy for each bus unit. Tapos yung method of payment, lahat ng klaseng method of payment pwede. Sabi ni Pangulong Marcos, pwedeng ibigay ang fuel subsidy sa pamamagitan ng cash, cheque o sa bangko o kaya digital payment. Ang 10,000 piso na yan parehong para sa mga operator ng mga public utility bus at point-to-point bus ayon sa Department of Transportation at Department of Social Welfare and Development. 5,000 piso naman ang ibibigay para sa mga bus driver. 10,000 piso rin ang ipamamahagi sa mga operator ng modern jeep, habang 5,000 piso naman sa mga operator ng traditional jeepneys. 1,500 piso ang ibibigay para sa mga jeepney driver, modern man o tradisyonal. Gumugulong na ang pamimigay ng 5,000 pisong ayuda ng gobyerno para sa mga TNVS drivers sa Metro Manila. Maagang dumagsa ang mga driver kaninang madaling araw sa Quezon City Memorial Center. Ang ilan po sa kanila hindi raw bumiyahe kagabi para mauna sa pila. Halos 3,000 TNVS drivers sa lungsod ang target mabigyan ng tulong pinansyal at namigay na rin po ng ayuda sa payout center sa sports complex sa Barangay 171 sa Caloocan. Pasado alas 5 ng umaga, nagsimulang pumila ang mga driver. Alas 6 ng umaga naman nang simulan doon ang verification process. Tuloy-tuloy rin ang pamimigay ng ayuda sa mga kwalipikadong TNVS driver sa kartilya ng Katipunan sa Maynila, sa San Dionisio Sports Complex sa Parañaque at sa Capitolio Amphitheater sa Pasig. Ang ilang TNVS driver nagreklamo dahil wala raw sila sa listahan ng mga mabibigyan ng cash aid ngayong araw. Paglilinaw ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, galing ang mga listahan sa Transport Network Companies o TNC. Nanindigan ng Department of Energy na sapat pa rin ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East at panibagong mega oil price hike ngayong linggo. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph? Rafi, 8 piso o 8 pesos hanggang 12 piso o 12 pesos ang itataas ng presyo ng kada litro ng gasolina, 15 to 18 pesos naman sa kada litro ng diesel at 12 pesos hanggang 22 pesos naman para sa kerosene. Yan ang inununsyo kanina na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ng Department of Energy. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, mas mababa ito kumpara sa mga dating oil price hike na posibleng bunsod daw ng kumakalmang presyohan sa world market. Dagdag pa niya, may supply ang Pilipinas ng produktong petrolyo na kayang tumagal ng 45 days o 1.5 buwan. At inaasahang madadagdagan ito ng 1,000,000 litro na magdadagdag pa ng 1 linggo sa stock ng gobyerno na iniaatas nila sa mga pribadong kumpanya ng langis na kunin. Ang 1,000,000 litro ng langis ay darating ngayong linggo. Hindi raw nakakaalarma at nasa comfortable level pa ang supply ng langis ng Pilipinas ayon kay Secretary Garin. 15 araw nga lamang daw ang mandatory requirement para sa mga oil companies na gawin nilang stock. Sa ngayon, may supply daw tayo hanggang ikalawang linggo ng Mayo. Kaya patuloy daw ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga bansang tulad ng South Korea, Japan, India at maging ng China para sa patuloy na supply ng produktong petrolyo. Nakikipag-ugnayan na rin ang DOE at ang Department of Trade and Industry para ihanda ang mga iba't ibang industriya pagdating ng Mayo. Ang tinitinang prioridad ng DOE para sa fuel ay ang transport sector, lalo na yung pampublikong transportasyon. Narito ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin. We constantly order naman yan. No? It's not like naghihintay sila and then tsaka na lang sila mag-order. Actually, by now already, they've sent out all their orders and we've also followed that up through diplomatic channels. So wala po tayong scenario na by after second week of May parang zero tayo. Walang gano'n naman, ma'am. We're really working hard to avoid that. No, it depends on what happens in the Middle East and all the other countries.
But yes, so far, how it is, the pace of our orders and the results of our efforts, we don't have any, we don't envision that as of today. Sigahan naman ng DOE napaulat na lampas 400 ng mga gasolinahan na umay nagsara dahil sa posibleng hoarding daw ito, lalo na kung nagsara sila na may laman pa ang kanilang mga tangke. Nakausap naman ng DOE ang mga airline companies at ang pagbabawas ng flight ay dahil daw sa presyo ng jet fuel at hindi sa kakulangan ng supply nito. Rafi? Maraming salamat, Joseph Morong. Sa ikatlong sunod na linggo, malakihang taas presyo po muli ang ipatutupad sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, 15 pesos hanggang 18 pesos ang price hike sa kada litro ng diesel. 8 pesos hanggang 12 pesos naman ang gasolina, habang 12 pesos hanggang 22 pesos ang sa kerosene. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, dahil pa rin po daw ito sa nangyayaring gulo sa Middle East. Staggered o utay-utay ang ipatutupad ng ilang oil companies. Kasunod ng oil price hike na yan, tinatayang 107 pesos hanggang mahigit 144 pesos na ang kada litro ng diesel sa Metro Manila. Halos 83 pesos hanggang mahigit 112 pesos ang gasolina, habang halos 112 pesos hanggang halos 166 pesos ang kerosene. Dahil sa laki ng tapya sa kanilang arawang kita, bunsod ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo, nananawagan ng ilang tsuper ng jeep sa Metro Manila na mabigyan na rin sila ng ayuda ng gobyerno. Balitang hatid ni James Agustin. Umabot sa Commonwealth Avenue ang pila ng mga motorista na magpapakarga sa isang gasolinahan kagabi. Karaniwan na ang ganitong sitwasyon sa mga nagdaang linggo, ilang oras bago ipatupad ang mega oil price hike. Ang jeepney driver na si Erenio, mahigit 3 litro lang ng diesel ang naipakarga dahil 350 pesos na lang daw ang hawak niyang pera. Dagdag yan sa naunang ginastos na 1,200 pesos sa krudo sa 10 oras sa pamamasada. Todo kayod siya dahil wala pang maiuwing kita sa pamilya. Ang hirap talaga. Hirap talagang kita talaga. Kawawa talaga. Pag hindi ka magtyaga kahit pa paano, wala pang bilhin ng bigas. Katulad niya, wala kami naman natatanggap na ayuda. Kawawa kami talaga. Si Jonathan pumila muna sa gasolinahan bago gumarahe. 2,400 pesos daw sa kabuuan ng gastos niya sa diesel. Kaya kahit ibinaba na ng kanyang operator ang boundary, maswerte na raw kung makapag-uwi siya ng 300 pesos. Lalong mahirap ngayon, hindi naman nagdagan ng pamasahe. Kahit piso, wala, hindi natuloy. Hiling ng mga jeepney driver mabigyan na rin sila ng ayuda ng gobyerno. Malaki na raw kasi talaga ang tapya sa kanilang arawang kita. Kahit pa paano na makatulong man lang sa amin yung ayuda sir eh. Dahil sa sobrang taas ng gasolina eh. Yung tulong na ibigay na yun, dali pang diesel na. Pandagdag sa diesel. Sa schedule na inilabas ng DSWD, bukas isimula ng pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda sa mga jeepney driver sa Metro Manila. Nauna nang nabigyan ng ayuda ang mga tricycle driver. Ngayong araw naman ang schedule para sa mga TNVS driver. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Arestado sa drug buy-bust operation sa Talavera, Nueva Ecija ang isang SK Kagawad. 4 na sachet na hinihinalang shabu ang nakuha sa kanya. Sa kabuuan, may timbang ang mga ito na 1 gramo na halos 7,000 piso ang halaga. Nabawi rin ang marked money na ginamit sa operasyon. Nakakulong na ang suspect sa Talavera Police Station at nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala po siyang pahayag. Mga kapuso, tag-init na. Opisyal lang idineklara ng Pag-asa na tapos na ang malamig na amihan season. Ayon sa ahensya, tumitindi na kasi ang pag-iral ng easterlies o hangin galing sa Pacific Ocean. Halos wala na ang amihan. Bagaman paminsan-minsan ay nakaapekto pa ito sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Babala ng Pag-asa, mas matindi ang mararamdamang init sa Northern Luzon na maaaring umabot sa 40.5 degrees Celsius ngayong tag-init. Iba po ang damang init o heat index sa air temperature. Sa heat index, kasama sa sinusukat ang humidity o alinsangan bukod sa init ng hangin. Kahapon, naitala sa Davao City ang 34.5 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura. 33.9 degrees Celsius naman sa Cotabato City, habang 33 degrees o 0.6 degrees Celsius naman ang init sa Zamboanga City. San Ildefonso, Bulacan, Malaybalay, Bukidnon at sa Kabakan, Cotabato.
Ngayong Martes, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, 39 degrees Celsius sa Cotabato City, habang 34 degrees Celsius sa Pasay at dito sa Quezon City. Pero mga kapuso, hindi ibig sabihin na tag-init na ay wala ng ulan na mararanasan. Ayon sa Pag-asa, posible pa rin ang mga panandaliang ulan o thunderstorm lalo na sa bandang hapon o gabi matapos ang mainit na maghapon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rain sa ilang panig ng Bicol Region, Samar Provinces at Mindanao. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila.